Ayun, so good evening sa inyo guys, November 17, 2020 at medyo okay ng konti yung galaw po ng ating blue chip index. So nakabawi tayo sa loss natin kahapon. So makatay ng 0.59% naman. So nandito na tayo ulit, 6,959.14 naman. So yung ibang blue chips hindi masyadong gumalaw pero marami pa rin tayo nakita dun sa ating mga mid caps sa mga penny stocks na nagro-rotate naman. So yung mga dati na hindi umaakyat nagsisimula na pong umakyat sa ngayon. So, parang ang ganda maghanap ng mga stocks diyan na hindi pa masyadong umaakyat kasi ultimately lahat po sila is nagkakaroon ng mga malalakas na breakouts naman. Ayan. So, ito po yung pag-uusapan natin sa ngayon. So, mukhang bukas maging masaya ang ating mga dito na takes kasi po bubuksan na po yung kanyang pagkakaroon ng trading hold naman. So, ililift na ng ating PSE. So, bukas po pwede na nating i-trade si dito natin. Ayan. So, ito po yung mga top trendings natin. Si Dito, si Merrimart, Chelsea, ACE-N, PHA, PHR, CMEX, All HC, at saka si MRC, and then yung ating PSCI index. So, pakibasa po yung ating disclaimer. At sa mga bago po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe sa ating Palaboy Trader na YouTube channel po. So, i-browse nyo po yung ating channel. So, daily meron po tayong mga updates dito. So, sure ko po makakatulong sa inyo yung mga information na nilalagay naman natin dito. So, latest na hinabol ko kanina is yung corporate structure po ni dito CME Holdings. So, alam na natin yung final structure sa ngayon ni dito CME at saka yung relationship naman niya kay dito telecoms po natin. So kung hindi nyo pa napanood, i-check nyo po itong latest na uploaded na video naman natin. So yung iba pa sa mga bago natin dyan, so tingnan nyo yung mga company reviews, yung mga stock trading samples natin dito, yung ating mga indicators, ganun din yung ating risk management naman. So, pwede din, follow mo ako sa Facebook account ko. So, nagpo-post tayo dito ng mga relevant informations with regards sa stock market. Ganun din po yung ating Facebook page naman. At meron din tayo dito, yung sa mga news naman, kumukuha po tayo dito sa ating Twitter account naman. So, marami kasi nag-retweet ng mga information dito, kagaya ng ating broker na si CUL Financial, si WealthSec, si 2Trade Asia. So, ang dami na pong information at filter natin sila. So, yung mga related sa stocks na pinag-uusapan sa ngayon, mostly is nilalagay po natin dito sa ating Twitter account naman. And then next month, kung bukas na ulit yung ating membership level dito sa ating Palaboy Trader na Patreon account, ayan, so kung gusto mo makasama ako sa aking mga tradings, yung mga stock watch list natin, and then yung mga ginagamit natin na strategy dito sa pag-invest sa risk management, so join ka po dito sa ating Patreon account naman natin. Ayan. So, tingnan natin yung ating PSCI index. So, kahit pa paano, maganda po yung galaw niya kasi nag-gain po tayo ng 0.59%. Pero yun nga lang, medyo malakas po yung ating net foreign selling. Meron tayong negative 723.78 million. So, for the past few days, lumalabas po yung ating mga foreign investors naman kasi nga medyo maganda po doon sa bandang US, yun po yung nakita natin. And then lately, marami nga pong mga typhoons na dumadaan sa Pilipinas naman. Pero kung titignan mo na maigi yung formation po ng mga candles natin sa ngayon, parang ready na naman sa isang breakout itong si PSCI. So nagkaroon kasi tayo ng konting bounce dito sa ating RSI, and then makita mo, parang meron siyang pattern na gusto pa niyang umakyat ulit ng isang beses bago siguro magkaroon ng another correction ulit itong si PSEI. So sa ngayon, ganoon pa rin naman kung ano yung usapan natin sa kanya kahapon. Major resistance natin is around 7,100 and then yung support natin is 6,800 level naman. Pero naglilin tayo, baka bullish yung formation natin. So meron siyang small flag formation dito sa area na to. Hopefully ganun po yung mangyari. Para meron pa rin galaw yung ating mga blue chips bago siya tuluyang mag-correct ulit para sa kanyang susunod na galaw naman. So marami kasing optimistic news, di ba? Aside from the Pfizer na 90% efficiency. So naglabas naman ng news si Moderna kahapon yun, di ba? Kagabi. With regards naman sa 94.5% efficiency ng kanyang vaccine. And then, yung mas maganda sa kanya, pwede mong i-store yung kanyang vaccine sa negative minus 20 degrees Celsius naman. Unlike kay negative 70 degrees po, yung kay Pfizer naman. So, mas kumbaga convenient sa commercial itong si Moderna naman natin. So, dahil maraming news, so tingin natin kaya nasusustain naman ni PSEI yung current level natin
dito sa 6,900. Ayan. So sana maganda tayo bukas. So tingin tayo dito sa ating US indices. So makita mo dito medyo nagkakaroon po sila ng correction, pero itong si Nasdaq Futures mukhang maganda siya. So ang usap-usapan naman dito sa Nasdaq Futures, makikita natin yung mga technology companies is nagre-recover, and then yun pala dito sa ating stock na si Tesla, yung madalas na pag-usapan sa ngayon, masasali siya sa ating S&P 500 naman. Ayan. So kung tama yung nakita ko sa kanya, hindi siya dito sa Nasdaq index, or rather dito siya sa ating S&P 500 naman. So anyway, kagabi maganda po yung trading ng ating US market, kaya siguro na-lift din yung momentum dun sa ating PSE, kaya hindi siya masyadong bumagsak. Pero nagko-correct na dito sa ating bandang Europe naman. So makita mo, medyo negative po yung kanilang mga performance sa ngayon. So hopefully hindi masyadong malakas, konting correction lang po yung US market para yung trading naman natin dito sa bandang Asia is okay. Kasi ngayong araw na to, maganda po overall na picture pagdating naman dito sa bandang Asia po natin. Ayan. So ito pala yun. Yung news with regards kay Tesla gets a spot on the S&P 500. Ayan. So, yung mga gumagamit ng eToro, ayan. So, congrats po sa inyo kung nagtitrade po kayo ng stocks ni Tesla naman natin. And then, yung COVID cases natin, so, okay pa rin naman. Below 2,000 level. So, sustainable siya kahit medyo po open nga po yung ating economy naman at 1,736 level naman. So, anyway, kahit papano, controlled po ng ating government yung pagdami po ng ating COVID cases. Kaya makita mo sa reaction niya dito sa ating PSEI index, hindi siya masyadong nagko-correct naman. Bagkos, bullish na bullish po karamihan po ng ating mga blue chips naman. Okay po, so punta na tayo dito sa ating mga trending stocks at yung kinakaabangan ng mga kasama natin. So bukas po magkakaroon na ng lifting ng trading suspension itong si dito. So ibig sabihin tradable na po siya starting tomorrow naman. So yung nakalagay doon na nakita ko is around 9 a.m. So makikita natin kung by around 9:20 a.m. kung anong projected price po ni dito. So nakita ko naman is bullish naman yung mga kasama natin kasi nga gaya ng sinabi natin dito sa ating video na to, medyo established na po yung link ni dito CME kay dito telecoms natin. Kaya yung sabi ko sa inyo yung review natin kahapon is naglilin ako on the good side para sa stocks natin na si dito CME naman. So yun nga lang, medyo mahaba yung yung disclosure na binigay niya kaninang umaga. So makita mo dito, meron siyang disclosure at natagalan din ako sa pag-intindi ng mga nilagay niya dito kasi medyo maraming numbers yung nakalagay dito at pinagsama-sama na niya at sinamarize po yung mga ginawa niya na sunod-sunod na disclosures naman na medyo nung una is nakakalito naman sa atin. So anyway, in summary, sa transaction na gagawin ni dito CME Holdings Corporation, so ganun pa rin naman, magkakaroon po siya ng issuance ng 11.2 billion common shares. Yan po yung pambayad niya sa pag-acquire niya kay Udena CME naman natin. Ibabayad niya po kay Udena Corporation. So, ang nakikita ko sa kanya, ang tumatanim sa isip ko pag nakikita ko tong share swap deal na to is yung halaga po kasi ng share swap niya. So, prinesyohan niya yung 11.2 billion shares ng 6.11. Kaya naman siguro, ito sa personal na ko lang gauge doon sa disclosure guys. So, yun na yung pinaka basic na support level natin sa kanya pag open po ni dito CME Holdings naman natin. Kasi medyo tinuldukan na niya So, nagbigay na siya ng price. So, dati hindi pa natin alam from 6 pesos to 6.9. Pero ngayon, finalize na is 6.11 pesos naman. So, yung total niyan, pag minultiply mo, 6.11 times 11.2 billion shares is mag-i-issue siya ng around 68.4 billion pesos naman nakabayaran sa pag-acquire niya kay UCME naman natin. So, ano pang meron dito sa disclosures ni dito CME natin? So, tinitingnan ko to, medyo madami siyang nakalagay, di ba? Pero ganun pa rin naman guys yung mga previous na nakita natin na ni-release niya. So, yun nga yung pagbili niya ng shares ni Udena CME, gamit nga po yung 11.2 billion shares at 6.11. Ngayon, yung isa sa mga significant dito sa disclosure na to, so ito na, approve na po yung increase ng authorized capital stock ni dito CME natin
from 2.8 billion common shares with a par value of 1 peso, magiging ano na po siya, 40 billion consisting of 40 billion common shares with a par value of 1 peso. Ngayon, medyo maraming kinakabahan doon sa ano, yung pag sinabi natin na par value of 1 peso. So, nagre-research din ako dati kung ano yung ibig sabihin nito. So, hindi naman ibig sabihin bababa sa 1 peso po yung ano, yung price ni dito CME. So, pag sinabi mong par value based sa pagkakaintindi ko sa kanya. So, guys, hindi po ako financial analyst so konting disclaimer lang. So, pwedeng mali po yung sinasabi ko dito sa interpretation ko sa disclosures po ni dito CME. Pero yun nga, kung ano yung naintindihan ko, so yun lang po yung ibinabahay ko sa inyo kasi medyo mahirap din intindihin. Medyo madami po yung nakalagay dito sa kanyang disclosures naman. So, ang pagkakaintindi ko lang dito sa par value, ito po kasi, ito naman yung ano, di ba? Merong mga mag-i-invest sa kanya, bibili ng shares kay dito CME. Kung halimbawa lang magkaroon siya ng problema, hindi siya matuloy. So, hypothetical lang naman. Ang magiging bayaran doon sa mga shareholders natin is, ang pinaka-minimum na is 1 peso per share naman. Yun ay kung hindi maging successful or gusto nang i-stop ni dito CME or dito telecoms natin yung kanyang business naman. Pero nakita nyo naman, ang gauge na sinasabi ko sa inyo is yung 11.2 billion shares is ang price natin, ang pinaka floor price na siguro natin. So, depende pa rin sa market. Pero ang nakikita ko is 6.11 pesos naman. So, ano yung kaibahan nitong increase in authorized capital stock natin? So, ano yung pinaka-main na ibig sabihin nito? So, ibig sabihin lang, yung pwedeng i-issue na shares, number of shares po ni dito CME, dati kasi 2.8 billion lang, so konti lang. Pero ngayon, tinaasan na nila, pwede siyang mag-issue ng 40 billion shares. Pero out of this 40 billion na shares, ang nilabas niya lamang sa pagkakaintindi ko is 11.2 billion shares. So, yan lang po yung lalabas sa ating papunta dito sa ating share swap agreement ni dito CME sa ni Udena Corporation naman natin. Pero, ang maganda dyan, yung 11.2 billion shares na yan, i-acquire po lahat niya ni Udena Corporation. So, ang sabi dito, kukunin ni Udena Corporation yung 11.2 billion or 80% ng existing na number of shares po na hawak ngayon ni dito CME. Kasi ang nangyari niyan, nung doon sa 40 billion, di ba nag-issue siya ng 11.2 billion, ang existing na shares na na-issue na po ngayon ni dito CME is nasa 14 billion. So 11.2 plus 2.8 is 14 billion naman. Pero yung 11.2 tinago ni Udena Corporation. So lumalabas ang nandito pa rin sa ating investing public is yung 20% non, which is 2.8 billion naman. Ayan. So kasi hawakan po ni Udena Corporation yung ating 11.2 billion naman. Ayan. So yun po yung pagkakaintindi natin sa kanya. And then makikita mo din dito yung kinuha na shares naman, di ba? Nag-issue naman ng shares si dito CME para kay Udena Corporation, pambili niya kay Udena CME. Yung existing shares kasi nitong si Udena CME naman natin, so ito yung pinaka-summary niya, si Udena CME. Meron naman siyang 10 million shares. So, i-acquire na po yan ni dito CME natin. So, magkakaroon siya ng share, yung tinatawag nila na share swap. Ngayon, punta tayo dun sa structure. So, para mas maintindihan nyo po yung structure currently nitong si dito CME natin, sabi ko nga sa inyo, i-check nyo tong video natin na to. Anyway, nakasummarize din naman dito. Ang sabi niya, ang overall na hawak ngayon ni dito CME, hindi natin mahanap, no? Anyway, sabihin ko na lang, yung overall na hawak po ni dito CME kay Dito Holdings Corporation naman is magiging 89% na lang. So, yun yung sinasabi natin dun sa video natin na ang matitira para kay Chelsea Logistics is nasa 11% na lang yung hawak niya kay Dito Holdings Corporation naman. And then, ultimately, yung indirect shares na hawak po ni Dito CME kay Dito Telecoms natin is nasa around more than 53%. And then yung hawak na ngayon ni Chelsea Logistics indirectly kay Dito Telecoms is nasa around 6.6%.
naman. Ayan. So, anyway, nandito po lahat yung nakadisclose sa kanya. So, pwede nyong balikan. So, yun po yung pagkakaintindi ko dito sa kanyang disclosures naman natin. Okay po. So, yun yung abangan natin bukas kay dito. So, nakita ko lang sa kanya, yung minimum price niya is nasa 6.11 pesos. So, yun po yung pagkaintindi ko sa kanya. So, depende pa rin sa price action na magaganap dito sa ating market. And on the sidelines, ang nakikita ko na positive dito, yun nga, sabi ko sa inyo, meron na pong direct or indirect link itong si Dito CME kay Dito Telecoms natin. So, hindi naman listed si Dito Holdings, hindi naman listed si Dito Telecoms. So, ang nakalist lang dyan is si Chelsea saka si Dito. So, sila pa rin yung main beneficiary po. Kung sakaling merong mga good news or mga earnings na makukuha itong si Dito Telecoms po natin. Okay po. So, wala tayong masyadong i-analyze dito sa ating chart kasi ang investing public po ang magde-decide kung ano ang opening price po ni Dito CME Holdings naman natin. So, 920, makita natin kung ano po yung kanyang magiging projected price naman. Okay po. So, tingnan natin CC, yung ating next na trending stocks. So, isunod natin after ni Dito. So, maganda yung galaw niya for the day. So, nag-gain po siya ng 7.74% naman. So, ito yung sinasabi natin, di ba? Nagkaroon siya ng disclosure din nung nakaraan kung saan binenta niya yung mga shares niya kay Dito Telecoms papunta kay Dito Holdings Corporation at 12.474. So, sabi natin kahapon, positive yun kay Chelsea in the short term kasi nga kumita si Chelsea doon sa share swap agreement nila. So, naibenta niya na malaki yung shares niya kay Dito Telecoms naman papunta kay Dito Holdings Corporation. Anyway, price action is maganda po yung pinapakita. So, sana ganun din bukas yung mangyayari. Pero nakita ko lang naman, kung good po yung move ng stocks natin na si Dito bukas, sasabay din lang itong si Chelsea natin. And then, later on, saka natin makikita yung impact ng pag-decrease ng hawak naman niya kay Dito Telecoms natin. Kasi dati, indirectly is nasa, ano siya, di ba? Sabi niya, nasa 42% yung hawak niya kay Dito Holdings Corporation natin. So, yun nga, naging 11% na lang yung overall na hawak niya kay Dito Holdings naman natin. Anyway, at least itong si Dito, or rather, itong si Chelsea Logistics natin, meron kang maidodrawing sa kanya na ascending trend lines naman. So, yun nga lang, medyo malaki po yung range na nakita natin sa kanya kasi po, hindi pa siya decided kung saan naman siya pupunta. Pero nakita ko lang sa kanya, ito yung direction niya kasi ito po yung galawan niya. And then, suddenly, this morning na trade natin is nag-bounce siya dito sa nakikita natin na possible na support line naman ni Chelsea Logistics. Ayan. So, bukas, magkakalaman po kung anong final direction at makita natin kung ano yung expectation po ng ating investing publics dito kay Chelsea Logistics naman natin. Okay po, so good luck sa ating mga Dito Natics saka Chelsea holders bukas. Next po natin si Mary Mart. So, ito nga yung sinasabi natin sa kanya. No? So, balik ko lang yung yung trend-based Fibonacci natin sa kanya. Kung sumakto ba dun sa pinaplat natin na expectation sa kanya based dun sa ating trend-based Fibonacci. So, parang sakto, no? Yung nakita natin sa kanya, di ba? So, sumakto siya dun sa Fibonacci level na pinag-usapan natin kahapon. At pinakamataas niya is 5.20 pesos naman. Ayan. So, ang ganda talaga ng mga indicators. So, kaya niya i-predict kung ano yung possible na next resistance. Lalong-lalo na yung ating mga Fibonacci levels naman. Pero ako naman, ang nakita ko lang sa kanya, medyo exaggerated kasi yung gaya ng sabi ko sa inyo kahapon. Pag tumingin ka kasi dito sa kanyang RSI, medyo exaggerated na po yung pagka-overbought. So, makita mo, bago siya nagkaroon ng malakas ng profit taking ngayon, so, yung RSI niya is nasa 87 na. So, normally kasi, sa traders, talagang ganyan sila. Pag medyo overbought na, nakikita na nila, extended na yung ating price. So, medyo nagbabuckle down yung ating mga prices. So, nangyari naman na yan, na-observe nyo na siguro, nung magkaroon ng optimism kay Dito CME Holdings naman natin. So, medyo malaki yung volume na lumabas sa kanya. So, marami tayo nakita ng profit taking. So, parang nangyari is sell on good news. So, meron siya kasing 88.92% na third quarter earnings. So, kalalagay lang dito sa ating Investagram charts naman. So, ano yung expectation natin sa kanya bukas?
So anyway, bullish pa rin naman yung mga traders natin sa kanya, pero sabi ko sa inyo, maganda i-retest niya yung ating breakout dito sa around 4.5 level, kasi kung may establish niya na strong support itong 4.5, magko-consolidate siya dito sa area na to, and then itutuloy niya po yung pag-akyat naman, which is good news para sa mga kasama natin na still long-term holders naman itong si Merrimart natin. Ayan. So yung price action is masyadong banat, so medyo nag-profit taking po yung ating mga traders naman sa kanya. So congrats po yung mga nakalabas na, and then nag-aantay ng kanyang next move or cycle naman ulit ng kanyang paggalaw. So okay pa naman yung ating MACD, so wala pang warning sign. Yung ating RSI is natural reaction lang, so tingnan natin kung magkaroon tayo ng retest sa 4.5 pesos. So nag-loss siya, negative 2.69% naman. Okay po, next si ACE-N. So ito yung may bago na namang 52 weeks high itong si ACE-N. So, nag-gain po siya ng 6.06%. So, ito yung sinasabi natin dun sa review natin with regard sa kanyang SRO, na since marami yung holders niya na long-term believers, ang mangyari sa kanya is hahatakin naman yung sentiment niya. So, lalong-lalo na meron siyang SRO na paparating. So, yung iba, bibili ng share sa kanya para maka-avail naman ng mas mura na SRO. So, yun yung natural reaction na nakita natin na pinuntahan po nitong si ACE-N natin. So anyway, maganda pa rin yung ating RSI. So yung RSI is still 875, so parang gusto pa niyang umakyat, di ba? So based dito sa kung indicators lang pag-usapan, meron pang chance na umakyat kahit papaano itong si ACE-N natin. Lalong-lalo na lahat ng indicators natin is maganda, especially yung tingin natin is yung nagpo-push talaga sa kanya kasi meron siyang net foreign buying na 7.3 million net foreign buying naman sa kanya. Ayan. So malaki po yung volume, so maganda po yan. And then ito nga, pa siguro yung mga sumisilip makita, 180.75% gain. So ibig sabihin, maganda po yung company natin kay ACE-N naman. So congrats po doon sa mga may hawak. Simula nang magkaroon siya ng breakout dito sa area na to is ang laki na niya, no? So halos 100% na. So most likely later on may makita na tayo, magpo-post sa social live feeds ng Instagrams, meron ng 100% gain sa stocks po natin na si ACE-N naman. Okay po, so siguro meron pang iakyat ng konti itong si ACE-N kasi yung RSI is still sabi nga natin is medyo tolerable pa siya, hindi kagaya ni Merrimart. More than 87% na yung ating RSI level naman sa kanya. Okay po. So, next si PHA. So, ito yung medyo marami siguro na fake out sa pag-akyat ni PHA. Actually, marami akong nababasa sa social live feeds na nag-expect na magkakaroon ng multiple ceilings po itong si PHA. So, anyway, hindi ganun yung nangyari sa kanya. Nag-loss lang siya, negative 3.77% sa kanyang previous closing. Pero, kung dito ka sa bandang taas na kabili sa kanya at 0.6, ang laki ng loss mo sa kanya. So, umabot ng 18% naman. Ayan. So, medyo exaggerated din kasi makita mo dito. Bago yung pitik na to, itong 18%, yung inakyat niya is ilang percent ba to? Umabot siya ng more than 15% mula sa kanyang closing price. Makita mo yung RSI is nasa RSI 87 na. Ayan. So, medyo binasag pa nga niya yung yung nilalagay natin na resistance or halos sakto lang siya doon sa usapan natin kahapon. And then, yung support niya is dito naman sa around 0.45. So, medyo maraming naipit dyan. Tingin natin. Pero, yun nga, hindi maganda na ngayon yung candle natin. So, ang laki ng volume. Tingin natin is nag-profit taking na yung iba kasi makita mo yung volume ngayon is sobrang laki as compared doon sa nagpaakyat naman sa kanya, which is a not good sign para sa stocks natin na si PHA. Baka meron pa pong correction na pwedeng mangyari naman sa kanya. So anyway, gawin mong support itong 0.45. Pag ayaw pa rin, pag-isipan mo na maigi yung risk management mo naman sa kanya. Kung halimbawa dito ka sa bandang taas, bumili naman ng kanyang prices naman. Okay po, next si PHR. So, yun, sakto din, no? So, sabi natin, yung body to body, kasi nandito yung resistance nandito po yung mga hindi nakalabas nung huli. So, nagkaroon lang siya ng konting gap up and then binuhusan na po itong si
PHR natin. So tingnan natin saan mag-close the gap lang siya. Mag-support naman tayo dito sa 2.74 kasi wala pa siyang direction kung tataas na siya. Ang ginawa niya lang, kinorek niya yung exaggerated na pagbagsak naman niya. Kasi kung overall trend ang titignan mo, isang malaking sideways channel itong si PHR natin. Para makita natin siya kung magkakaroon ng uptrend, ang gusto nating mangyari is magkaroon siya ng bounce naman dito sa ating MA20, itong yellow line na dinodrawing naman natin sa kanya. So medyo malakas yung buhos. So tignan nyo maigi, yung mga risk management nyo naman, kung sakaling ma-break pa rin yung ating 2.72 na support level naman sa kanya. Okay po, so yun nakita natin. So wala tayong masyadong news dito sa mga ibang stocks natin. CHP, so okay sana yung breakout pero parang nangyari false breakout naman. So tingnan natin dito sa 5-minute chart. So mukhang nagkaroon ng pump and dump itong si CHP. So sana walang masyadong naipit sa atin, no? So laki din, no? More than 5% yung binagsak niya sa kanyang opening price. And then makita mo failed yung breakout ulit nitong si CHP. Okay, 'di ba sabi natin kahapon, okay yung breakout niya kasi maganda yung candle, maganda yung ating volume, and then naging okay yung ating RSI. Pero after niya makakyat and then mag-retest dito sa nag-fill the gap pala siya, tingnan mo. Nag-fill the gap siya dito sa area na to. Hindi na niya kinaya. Ayan. So anyway, sana mag-correct itong si CHP natin. Kasi or rather magkaroon na retest dito sa mga support lines. Sana mag-stay pa rin siya above dito sa trend lines na ginuguhit natin. So parang nagkakaroon lang siya ng isang decision area hanggang sa mag-decide siya kung talagang tutuloy ba siya sa taas or babagsak naman. Pero nakita natin yung sentiment pareha sila ni Holcim nung kahapon, di ba? So siguro yung optimism na rin sa vaccine na magbubukas ulit yung economy natin para naman sa mga build program po ng ating government. Pero anyway, malakas yung profit taking kasi siguro medyo maraming naiipit dito sa area na to, nagiging malakas na resistance dito naman sa bandang taas. So yan po muna yung nakita natin sa kanya. So okay lang kung mag-retest siya dito sa bandang support basta hindi niya po i-break yung trend lines na ginuguhit naman natin sa kanya. So anyway, overall indicators, okay siya dito sa ating RSI sa MACD. Ang hindi lang natin nagugustuhan kagaya ng kay PHA, mas malaki kasi yung buhos na volume dito as compared naman doon sa volume kahapon nang bigla pong umakyat yung kanyang prices naman. Okay po, so yun nakita natin sa kanya. Next natin si All HC. So maraming tataka bakit biglang umakyat po itong si Ayala Land Logistics and Holdings Corporation. So nagkaroon siya ng magandang galaw. Ang laki ng volume niya, no? So meron siyang net foreign buying na 15.19 million. So gumawa ulit ng bagong high itong si All HC naman natin. So ang next resistance natin is 3.34 naman. So naghanap ako ng catalyst sa kanya. Actually wala akong makitang news. So kung may alam kayo, i-post nyo lang sa baba ng ating YouTube comment section, and then ipipin ko na lang para naman sa maksama natin na naghahanap ng catalyst kay All HC. Kasi kakaiba yung galaw niya meron siyang malaking volume dito. So hindi natin alam kung ano lang ba to, traded, may nag handshake lang ng kanilang shares kasi sobrang laki po yung volume niya ngayong araw na to as compared sa mga previous days naman. So maganda yan kasi maganda yung ating mga indicators. Baka meron pang upside itong si All HC. Basta yung volume natin bukas is hindi naman siya mag-dry. So kung ganito kalalaki pa rin yung mga volumes natin bukas, ang expectation natin is aabot pa rin siya hanggang dito sa 3.34 naman. So actually, kung ito na yung magiging guide natin sa kanya, guys. Kung titignan mo lahat ng stocks po ngayon ni Ayala, sila po yung naging leader sa pag-akyat po ng ating market. So makita mo si AC, nag-recover na siya, di ba? So ayan, ang taas ng values niya, so naka-recover na siya sa pre-pandemic. Si Ali, ganun din, ang taas din ng kanyang price. Di ba si BPI is kasama din niya. So mataas na rin yung price niya. So nauna yung Ayala Group of Companies natin sa pag-akyat naman ng kanilang mga prices naman. So anyway, malakas yung investor confidence sa mga Ayala companies. Kaya ganyan po. Si Aritz ba? Ano nangyari kay Aritz natin? So nagkaroon siya ng inverted doji pero trinay niya po niyang umakyat naman ngayong araw na ito. Okay po, so yun lang nakita natin sa kanya. More on the technical side hanggat wala tayong explanation with regards po dito sa malaking volume na to. Pero kung sakaling may catalyst to, very very good po yan kasi ang ganda po ng volume na ito. Kaya po niyang i-sustain yung susunod na pagtaas pa
ng kanyang prices naman. So next po natin si MRC. So nagko-correct pa rin si MRC. So ito yung sinasabi natin, pag medyo meron ka mga candles na hindi maganda, kagaya nito inverted hammer or inverted pin bar yung tawag nila. So may mga classification tayo. So hindi magandang pangitain at nagko-correct nga po yung ating prices. So anyway, so siguro inantay pa rin niya yung kanyang pagiging official na isang holding company bago siya mag-decide kung aakyat na talaga itong si MRC. So nagsusupport naman tayo dito sa ating trend lines na ginuguhit sa kanya. So malapit na siya magkaroon ng decision kung talagang itong false breakout na to isusundin niya or magko-correct na itong si MRC natin. Pero anyway, kung indicators lang, okay pa rin naman kasi yung RSI is still above 50. So hopefully hindi ma-break itong matagal na nating support line na ginuguhit naman sa kanya kasi ito yung parang sinusundan niya na guide itong MA9 nung umakyat po yung kanyang prices naman. Okay po, so yung nakita natin sa kanya. So anyway, nandito pa rin naman sa bandang taas. So bantayan mo na lang kung mabasag yung ating support line naman sa kanya. Okay po, so yun yung mga reviews natin. So wala tayong masyadong news sa ating mga stocks na nagtaasan maliban sa mga disclosures ni Dito sa Chelsea Logistics naman natin. So most likely, doon tayo titingin sa ating mga telco players pag nag-open na po si PSE bukas ng umaga. And then hopefully, meron tayong magandang catalyst ulit dito sa ating PSE market para yung nakikita natin na flag formation currently sa ating PSE market is magtuloy po siya at makabreak na po siya sa ating 7,000 level naman ulit. Okay po, so yun yung mga reviews natin for the day. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, i-check mo yung latest update natin sa structure ni Dito CME kung medyo nalilito ka doon sa words na nakalagay naman doon sa ating mga disclosures. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account, dito sa ating Facebook account. So, follow mo lang ako. So, marami tayong kausap dito. And then, dito din sa ating Facebook page, i-follow mo din ako para sa mga information na related din po sa stock market. And then lastly, for next month, so bukas ulit yung ating Patreon account naman. So baka po makatulong to kung medyo bago ka lang sa stock market, lalong-lalo na kung risk management yung pinag-uusapan naman natin. Okay po, so yun lang. Enjoy na po natin yung opening ng ating mga stocks bukas ulit. Sana meron ulit good news dito naman sa ating PSE market. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.